Ano bang kasalanan ko sa inyo? Sino ba kayo? Bakit niyo ako ginaganito? Pah! Wala ka namang kasalanan, tanda. Ang hindi lang maganda sa'yo, nasa maling lugar ka. Ngayon sabihin mo, sino ang nakita mo kagabi? Sino? Hindi ko alam. Wala ako nakita. Sinungaling. Magkakaalaman tayo ngayon. Sabihin mo, sino ang nakita mo kagabi? Wala nga akong nakita. Pero ngayon, alam ko na. Kayo ang pumatay kay Konsyal. Alam mo naman pala. Ngayon, patay ka na. Bendido, baka mabuhay pa yan. Hindi ba antingero ang matandang yan? Garmon, wala nang mabubuhay sa oras na hatiin ko ang katawan. Magandang gabi sa inyong lahat, mga ginigiliw kong tagapakinig. Nais ko lang po kayo bigyan ng paalala. Siguraduhin niyong dito lang po kayo nakikinig sa aking channel dahil marami na pong mga nagsulputan na bagong YouTube channel na nagnanakaw ng ating video at nire-upload po sa gawa nilang bagong YouTube channel. Tandaan, Commander JH. Yan lang po ang pangalan ng aking channel na merong 228,000 subscriber at meron po yan black badge. Patunay na verified po sa aking pangalan ang channel na ito. Kung sino man po sa inyo ang nakakapanood at nakasubscribe sa mga peking channel na nagnanakaw ng ating video, please paki-unsubscribe nyo na po. Report impersonator o impostor. Yun lang po ang gawin nyo upang maprotektahan ang ating YouTube channel. Ngayon, simulan na natin ang isang napakagandang kwento. Nalaman ni Gary ang pagkamatay ng tatay niyang si Ramilo. Mula sa ibang bansa, umuwi ito at nagulat ang nakararami. Isa si Tandang Claro ang unang pumunta sa kanyang bahay nang malamang umuwi na si Gary. Gary! Oh, Tandang Claro, kayo ho pala. Nabalitaan ko umuwi ka na. Kahapon ba o ngayon? Kanina lang ho. Tuloy po kayo. Salamat. Tandang Claro, alam ko hindi kayo pupunta rito sa bahay kung wala kayong nalalaman kung sinong pumatay kay Tatay Ramilo. Kilala ko sila. Gary, anong plano mo ngayon? Plano? Didemanda ko sila. Gary, yang mga naisip mo wag mo nang gawin. Walang magagawa ang batas sa kanila. Bakit naman ho? Lahat naman tayo pantay-pantay sa paningin ng batas. Yun na nga Ang mahirap nga, Gary, sa pamamagitan ng salapi, ang kulay itim, kaya nilang gawing kulay puti. Ang mali, nagagawang tama. At hindi ako naniniwala sa sinasabi mong pantay-pantay. Ang sino mang tao sa mata ng batas, hindi ganon. Nasa Pilipinas ka, Gary. Wala ka sa ibang bansa. Ngayon, hindi ba't yung tatay mo'y isang antingero? Sa palagay ko mas makakatulong pa yun sa'yo. Ano hong ibig niyong sabihin? Sa pagkakaalam ko kasi, Gary, pinatahimik nila yung tatay mo kasi siya ang saksi kung paano patayin ng 2 lalaki si Konsihal. Sino ba yung mga yun? Diretsahin niyo nga ho ako. Sila yung 2 bagong salta rito sa atin. Mga negosyanteng, sabihin na nating
nagpupumilit mang-agaw ng hindi kanila. Teka, wala namang kaming binebenta. Yun na nga, yung mga taong hindi nagbebenta sa kanila at hindi sumusunod, yun ang pinapatay nila at nagkataon na yung tatay mo nasa maling lugar. Nasaksihan niya kung paano patayin si konsihal kaya't pinatahimik ang tatay mo. At bukod pa roon, Gary, sigurado kung alam ng dalawang bagong salta na yon na yung tatay mo ay isang antingero. Malamang, naiisip nila na magiging sagabal ang tatay mo sa plano nila. Tandang klaro, parang hindi ho yata ako naniniwala pagdating dun sa usaping antingero. Alam niyo naman na kahit na antingero si Itay, di ako naniniwala sa mga bagay na kaya niyang gawin. Kaya ialis na natin ang posibilidad na ganun. Pero yun ang isa sa naiisip ko. Alam mo kung bakit? Bakit nga ho ba? Dahil may bulong-bulungan. Yung dalawang bagong salta, may lahing aswang. Aswang? Oo. Isipin mo ba naman, yung konsihal na ayaw magbenta sa kanila ng lupa, natagpo ang patay sa damuhan. Ang masaklap doon, gutay-gutay ang katawan. Wala ng laman loob. Tuyot din dahil sinipsip ang dugo. Kaya hindi mo mayaalis sa isip ng mga tao rito na baka may lahing aswang ang dalawang yon. At bukod pa roon, marami silang koneksyon dahil marami silang pera. Ngayon, Gary, tanong ko sa'yo, kanino ka lalapit? May tiwala ka pa ba sa mga otoridad dito? Sige nga, tandang klaro, di naman lahat ng otoridad. Oo nga, hindi naman to papasukin ng ibang otoridad. Kung sino lang ang nakakasakop, sila lang ang may karapatan. Nagkakamali ho kayo. Pwede akong lumapit sa nakakataas para yung nakaupo rito pwedeng i-relieve sa pwesto at nang mabigyan daan ng investigasyon. Ang tanong, kapag gagawin mo yon, makakalabas ka kaya ng baryo? Bakit naman ho hindi? Nakapasok nga ako eh. Malamang, Gary, makakapasok ka. Pero hindi ka makakalabas. At alam ng dalawang dayo na mayroong dumating na bagong bisita at siguradong alam din nila na tatay mo ang pinatay nila. Ano ho bang dapat gawin? Yung epektibo. Gary, alam kong hindi ka naniniwala sa pagiging antingero ng tatay mo pero walang masama kung susubukan mo, Gary. Wala. At kung kinakailangan mong pumatay para matigil na ang kasamaan ng dalawang dayo, bakit hindi mo gawin? Pero kung may lahi nga ho silang aswang, ano namang laban ko sa kanila? Iyon ngang mga gamit ni Itay eh. Wala akong nalalaman kung paanong gamitin. Siguro, Gary, napapanahon na rin para ituro ko sa iyo mga nalalaman ko. Ikaw? Tandang klaro. Hindi ba't magkakontrahan kayo ni Itay? Magkaiba kayo ng paniniwala? Kaya nga, nagulat ako eh. Yung mismong kalaban ni Itay noon, nagpunta rito. Hindi ko alam kung anong punto mo. Di ko alam kung anong plano mo kung bakit sinasabi mo sa akin ang lahat ng to. O baka namang galit ka lang sa dalawang dayo at gusto mo kong gamitin para mapalaya sila rito. Hindi ba ganon, tandang klaro? Hindi. Maniwala ka sa akin, Gary. Hindi ko layunin na ibala ka para ilaban sa mga yon. Hindi ganon. Ikaw naman, nasa sayo yan. Nasa sayo kung maniniwala ka sa sinasabi kong sila. Sila ang salarin, pero mas mabuti na rin siguro matuto kang magtanong, ha? Pero, Gary, kapag desidido ka nang gamitin ang mga naiwang gamit ng ama mo dahil sa wala kang alam, puntahan mo ko. Sabihan mo ko. Tuturuan kita. Ako ang bahala sa'yo. Pag-iisipan ko ho. Sige, Gary, hindi na ako magtatagal. Pag-alis ni Tandang Klaro,
Lumabas din noon si Gary para bumili ng sigarilyo. Nagtataka siya. Dati merong tindahan sa tapat ng bahay nila, pero nausog sa gawi roon. Teka, parang nausog sa gawi roon yung tindahan ni Pokwang. Ito, tao po. Pabili. Pokwang. Ano yan? Pokwang. Do I know you? Ha? Pokwang, ako to si Gary. Gary? Gary? Ikaw nga. Teka, tumaba ka. Ay, pumayat ka. Hoy, Gary, alam mo na ba kung sinong salarin? May nagsabi nga sa akin eh. Pero pabili mo na ako ng sigarilyo. Okay. Gary, dito ka na lang sa loob. Dito tayo magkwentuhan. Mahirap na eh. Oo, sige. Nagulat si Gary sa isiniwalat ni Pokwang. Ayon sa kanya, nakita rin mismo ng mata niya kung paano patayin ng dalawa ang sarili niyang ama. Ay grabe! Oo! Kung nakita rin ako nung bendido at garmon na yon, baka binalikan nila ako. Gary, sana yung sinabi ko sa iyo ngayon, walang makakaalam ha? Pokwang, gagamitin ko lahat ng pera ko na ipon. Lalaban ako. Tama! Huwag kang magpasupil sa mga dayo na yan. Ang mga dayuhan ang dapat na pinapatay. Pero Gary, mag-iingat ka. Bali-balitang aswang ang dalawang yun. Anong sabi ni Kapitan? Wala bang aksyon? Nako, alam mo naman yun, may hilig sa ganon. Anong ganon? Pag natapalan ng ganon, tahimik na yan. Pero kung di ka naniniwala sa akin, Gary, sige, pwede ka namang pumunta sa barangay. Tanungin mo si Kapitan. O sige na. Dalawa na nagsasabi sa akin. Si Tandang Klaro at ikaw, Pokwang. Konti pa. Konting pruweba pa. Maniniwala na talaga ako. Okay, sige. Dumiretso si Gary sa barangay. Nakita niya roon si Kapitan at ang mga ibang konsehal. Tao po, magandang araw ho. Ha? Oh, Gary! Oo, tama, ikaw nga si Gary. Magandang araw ho, Kapitan. Magandang araw. Ano atin? Kapitan, magtatanong ho sana ako. Ano na ho bang nangyari sa investigasyon sa pagkamatay ni Teramillo? Ha? Bakit sa akin ka nagtatanong? Pumunta ka sa pulis. Doon ka magtanong. Kapitan, alam ko namang meron kayong access doon. Alam niyo naman na malayo rito bayan. Kaya nga dito ako muna magtatanong. Ano ho bang lagay? Wala akong alam dyan eh. Yung pagkamatay ni Konsyal, wala ka ring alam? Hindi. Oo. Wala rin akong alam dun eh. Wala ka palang alam eh. Matalo ka sana sa susunod. Ano? Anong sabi mo? Bastos ka. Bastos na kung bastos. Ikaw yung klase ng nakaupo na walang mata, walang tenga, walang bunganga pero may pera. Ano? Bastos itong... Bumalik ka rito. Bastos. Bastos na kung bastos pero kahit sino, gagawin yon kapag ganoon ang nangyayari. Walang kwenta. May araw din kayo. Teka, nasaan na ba rito yung baul ni Itay? Tao. Sino yan? Sinabi ng... Gary! Gary! Sino yan? Buksan mo to, tol. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya ang kababata. Ko pala. Buti alam mong dumating ako. Tol naman eh. Ba't naman di ko malalaman eh? Sanggang dikit yata tayo. Tol, baka pwedeng papasukin mo na ako. O sige, halika. Alam ni Gary na meron ding bit-bit na balita ang kababata. Tol, alam mo, di naman sa concern ako sa'yo, no? Kung ako sa'yo, tol, umalis ka na lang dito. Bakit, Wilson?
May banta ba? Wala pa naman pero sigurado kung alam nung dalawang dayo na dumating ka. At siguradong alam din nilang meron kang ganun. At sigurado ko, tol, alam din nila na may plano kang gumanti. Tol, malis ka na rito. Lisanin mo na baryo natin. Tanggapin mo na lang na wala ka ng tatay. Tol naman eh. Anong gagawin ko? Iiwanan ko tong lupang kinalakihan ko? Hindi ako papayag, tol. Siguradong aariin yun ng dalawang dayo. Di ba nga? Kaya sila pumapatay dito ng mga taong hindi nagbebenta sa kanila ng lupa. Tol, ano ba mas importante sa'yo? Lupa o buhay mo? Tol, mas mabuti niyan. Ibenta mo na lang tong lupa mo. Doon din sa dalawa na yun kasi sila lang naman ang bumibili dito ng lupa. Ngayon, magkunwari ka na lang na okay na sa'yo nangyari. Wala kang alam. Pero tol, pag nabili tong lupa mo, umalis ka na rito. Tapos, mag-hired ka ng mga taong mga halangang bituka. Oo, ipapatay mo sila, tol. Ganun ba yun? Oo, tol. Kesa naman maunahan ka pa nila, di ba? Mautak din mga yun. Tol, matanong lang kita. Yun bang dalawang dayo na yun? Ano bang itsura? Malaking mama, lalo yung bendido. Nako, malapad, tol. Mabalahibo. Tapos yung garmon, medyo payat eh. Pero mas pogi ako ng konti. Ganun ba? Oo, tol, tsaka mabaho. Paanong mabaho? Mabaho. Amoy anghit. Amoy yung hininga kahit nasa malayo ka, maamoy mo. Tapos maganit ang mga buhok na malibag. Talagang amoy pa lang, tol. Mamamatay na mga taong makakaamoy. Tsaka tol, bali-balita. Aswang daw ang dalaw na yun, tol. Aswang? Oo, tol. Tsaka kaya nila pinatahimik yung tatay mo kasi, tol, antingero, si Manong Ramilyo. Aswang sila. Siyempre magkalaban yun. Kaya yun ang naisip ko. Pinatahimik yung tatay mo para yung masama nilang plano rito, magawa nila sa tulong ng ating Kapitan Del Barrio kasi natatapalan, tol. Sa usapan nga rito, sa susunod na eleksyon, di na naiboboto rito yan. Bukod sa wala namang silbi, walang tenga, walang mata, pero may pera. Kuwang-kuha mo, tol, yung sinabi ko ah. Ganyan din yung pinamukha ko sa kanya. Tama lang yun. Tol, meron pa akong isang opsyon. Kung hindi ka naman aalis dito, sabihan mo ko. At akong bahalang magsabi sa mga kapanalig natin dyan. Kung kinakailangan, lusubin natin ang bahay ng dalawang dayo na yon. Sunugin natin ang buhay. Isama natin si Kapitan. Gawin natin, tol. Pag-asa natin to para makalaya ang baryo natin. Kasi hindi pa man sa nakikita ko na, tol, parang humaharap sa matinding pagsubok ang baryo natin. Di ba? Di ba? Naisip ko rin yan, tol. Maganda yung plano mo. Ang tanong, sino naman yung sinasabi mong kasama nating lulusob? Tol, ilang taong ka nang wala dito. Kahit nawala ka rito, ginagalang ka pa rin ng mga ibang kapanalig natin dyan sa gilid-gilid. Ano? Sino ba mga yun? Tol, tanda mo yung mga dati nating nakabugbugan nung high school tayo? Hoy, tapos? Yun, tol. Mga nagbago na. Matulungin na, mabait na. Sa oras na sabihin ko sila, nasusugod tayo ron sa bahay ng dalawang dayo. Aba, hindi tatanggi mga yun. Marami yun, tol. Mga armado ng itak. Ganun ba? O, tol, kaya sabihin mo lang, hudyat mo lang. Kami nang bahala. Basta sumama ka. Total uncle ko yung pinatay niya. Tapos sa'yo tatay mo, di ba? O, tol, ayun pala magkasundo tayo sa pagsalakay, tol. Patayin natin yung dalawang dayo na yan. Damay na natin yung natatapalan ng pera. Sobra ka naman. Oo ganun talaga buhay, tol. Una-unahan lang yan. Kapag di natin sila inunahan, sigurado ako, tol, kawawa yung magiging anak-apo natin kasi lalaki sila sa lugar na hindi sinisikatan ng araw. Ano?
doon ko na siya maihambing. Yung baryo natin, sasakupin ng mga madidilim. Kaya nga, lalaki yung mga anak at apo natin sa isang baryo na hindi sinisikatan ng araw kasi nga napapaligidan ng masasama at pinamumunuan ng mga taong may bitukang halang. Gets mo? Oo, tol. Tama ka ron. Yun naman pala eh. Kaya sabihin mo lang, tol. O sige na, tol. Salamat ha. Walang anuman. Hindi naman masyadong seryoso si Gary sa sinasabi ng kaibigan. Isang linggong lumipas, wala siyang ginagawa. Nandun lang siya sa bahay at pinag-iisipan ang mga paplanuhin. Naisip din noon ni Gary, ano kaya kung lumakad siya mag-isa gamit ang sariling kaalaman? Nagulat na lang si Gary sa araw na yon dahil may kumatok sa kanyang bahay. Pagbukas niya, isang mukhang dati na nitong nakasama sa ibang bansa. Teka, Cherry? Paano mo nalaman tong bahay ko? Hindi mo ako matatakasan, Gary. Kailangan mo akong panagutan. Di ba sabi ko sa'yo, antayin mo akong bumalik. Bumalik? Kailan mo ako babalikan? Kaya nga umalis na rin ako sa ibang bansa. Mabuti na lang. Tanda ko pa yung mga lugar na sinasabi mo. Kaya kahit buntis ako, Gary, pinuntahan kita rito. Sinong kasama mo rito? Ha? Wala. Nag-iisa lang ako rito, Cherry. Nag-iisa? Kapag nalaman kong nag-uwi ka ng ibang babae rito, puputulan talaga kita. Wala nga, Cherry. Ano ka ba? Wala akong kasama rito. Tsaka wala akong planong takasan ka. Ba't dito ka pumunta? Dapat dumiretso ka rin sa asawa mo. Ano? Nakita mong buntis ako? Tatanggapin ba ako noon o di pinatay ako noon? Sige na nga, dito ka na eh. Sa unang gabi roon ni Cherry, maging ang babaeng galing sa ibang bansa nakaramdam ng kakaiba. Tulog na noon ng babae nang makarinig siya na may kumakalmot sa gilid ng bahay. Gary, ano ba yun? Ha? May pusa yata sa bubong. Pusa? Imposibleng pusa yun. Teka, lalabas ako. Lumabas si Gary. Paglabas niya, nakita niyang sa taas ng bubong meron ngang napakalaking pusa. Pusang maihahalin tulad sa laki ng mga kalabaw. Pusa? Pusa ba yun? Ang laki naman nun. Nakatingin yun kay Gary. Napakapula ng mata. Bigla siya nitong tinalon pero mabilis siyang pumasok sa loob. Oh, ano nangyari? May pusa nga pero kasing laki ng kalabaw. Ano? Hindi nagtagal. Isang malakas na katok ang narinig nila. Tao. Hindi tao yan. Sino yan? Sinabi ng sino yun eh. Walang sumasagot. Bagkus, isang malakas na angil ang narinig nila. Angil na mula sa malaking aso. Cherry, yan ang sinasabi ko. Kaya nga bukas, umalis ka na. Hindi ka ligtas sa lugar na ito. Doon, sa Maynila. Kumuha ka ng apartment doon. Di ba marami kang kakilala doon? Huwag ka mag-alala. Ako magbabayad. Tatapusin ko lang ang problema rito. Susunod ako sa iron tapos babalik na tayo ng ibang bansa. Ginagamit mo lang issue na yun eh. Cherry, buntis ka. Hindi mo alam iba na ang baryo namin. Merong 2 dayo rito. Sila ang pumatay kay Tate Ramillo. At sa konsehal dito. Bali-balitang aswang sila.
Malamang alam nilang dumating ka at meron kang dinadala sa tiyan. Alam mo ba? Mabango. Mabango sa pang-amoy nila yung mga buntis na katulad mo. Kaya kapag hindi ka nakaalis, baka dito ka mamatay, Cherry. Makinig ka sa akin. Hindi sa pinagtatabuyan kita pero ito lang ang tamang paraan para mabuhay ka at yung anak natin. Sige ha, bukas na bukas. Aalis ako. Sundan mo ako dun pagkatapos niyan. Oo, pangako. Hindi na nakatulog si Gary at si Cherry ng gabing yun kasi paikot-ikot ang mga angil. Pagaspas, alulong, tunog ng pusa at kung ano-ano pa. At nang sumikat na ang araw, doon pa lang sila nagbukas ng pinto. Bitbit noon ni Gary ang isang malaking maleta habang nag-aabang ng tricycle sa tapat ng bahay. Nagtataka noon si Gary. Kakilala naman siya ng mga tricycle driver doon pero maski isa, walang humihinto kapag pinapara niya. Siguro, Cherry, mas mabuti pang dumiretso na tayo doon sa pilahan. Sige na nga, ba't ganun mga tao rito? Kahapon sinakay ako, ngayon ayaw. Nagtungo sila sa pilahan. At pagdating doon, laking pagtataka nila kung bakit nagsigsialisan yung mga tricycle driver. Hanggang sa muli niyang nakita si Wilson. O tol, alis ka? Di tol, ihatid ko lang to sa terminal. Nako tol, hindi ka isasakay ng mga tricycle driver dito. Di mo ba alam? Takot na silang kausapin ka. Ha? Bakit? Tol, may usap-usapan. Titirahin ka raw ni Bendido tsaka ni Garmon. Tol, sumama ka na sa kanya sa Manila. Doon na lang kayo. Pero tol, pag gusto mo, padalan mo ako ng telegrama. Yung pinag-usapan natin. Ubusin natin mga yan. Tol, di ba meron kayong tricycle? Meron. Kukunin ko. Hahatid ko siya. Mabilis din bumalik si Wilson. Hinatid sa terminal si Cherry. Akala nito sasama si Gary pero hindi pala. Tol, umalis ka na rin tol. Kami nang bahala rito. Hindi tol. Nakakakonsensya naman. Laban ko to eh. Bakit ako alis? Tol. Sige, ikaw ang bahala. Pagsapit ng hapon, si Wilson at ang iba pang mga kalalakihang may dalang itak naka-standby sa bahay nila Gary. Tol! Ano? Papatayin na ba natin ang mga dayo na yon, tol? Shh! Huwag ka maingay, tol. Hindi, tol. Mainit na talaga ako, tol. Gusto ko nang pumatay, pero sila lang ang papatayin ko, tol. Huwag ka maingay, tol. Baka may makarinig sa'yo. Siya nga naman, tol. Gary, hudyat mo lang ang inantay namin. O, tol. Nag-iisip pa ako ng tama eh. Naisip noon ni Gary, ano kaya't pumunta siya sa bahay ng dalawang dayo upang kausapin. Ayaw sana siyang payagan ni Wilson dahil mali ang desisyon. Pero wala silang nagawa dahil nagpumilit si Gary. Sige tol, pero backup mo kami. Okay tol. Nagtungo na nga si Gary sa bahay ng dalawang dayo. Akala noon ni Gary, malaki at magarbo ang bahay ng mga yun. Pero hindi pala. Doon pala sila nakatira sa isang lumang bahay sa kanilang baryo. Tandang-tanda noon ni Gary, ang bahay na yon ay pinamumugaran ng mga elemento at ng kung ano-ano. Naalala pa niya noon yung ginamot ng tatay niya na dali raw ng elemento sa bahay na yon. Ito na pala yun. Kung isa kang tunay na tao, hindi mo na naising tumira dito. Pero hindi kayo tao. Kaya kaya niyong tumira sa isang lumang bahay na marami ng pinagganapan ng kung ano-anong klase ng pagpatay. Matapang na pumasok si Gary sa loob. Nakita niya si Bendido at si Garmon.
nag-iinuman nung oras na yon. Uy! Bendito! May bisita tayo. Oy! Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung anak ng matandang pinatay namin. Tol, bakit ka naman umamin? Tol, at bakit hindi? Wala namang makakaalam pag pinatay din natin dito ang tao na yan. Mga pare, sandali lang. Hindi naman ako nagpunta rito para para sa ganyan eh. Ang totoo niyan, mga pare, di ba bumibili kayo ng lupa? Bakit? Bibenta mo ba yung lupa mo? Oo, sana eh. Magkano? 100,000. 100,000? Germon, niloloko yata tayo nito. Hoy, 100,000? Nahihibang ka ba? Yung iba nga dyan eh. Pinapatay lang namin yung may-ari, amin na yung lupa niya. Tapos ikaw, 100,000? Mahiya ka nga, bata. Kung di tayo magkakaintindihan mga tol, edi alis na lang ako. Sige. Nakaalis naman si Gary at doon napatunayan niya kung gaano kahalang ang bituka ng dalawang yun. Pag-uwi niya sa bahay, naroroon pa rin ang mga binatang may dalang itak. Dumating din si Tandang Klaro upang siya ay bigyan ng babala at advice. Tol, ano nangyari? Tol, totoo nga. Halang ang bituka ng mga yun. Sabi ko sa iyo eh. Gary, bakit ka nagpunta ron? Gusto ko sana silang kausapin pero hindi na pala. Walang mangyayari. Talagang wala. Gary, anong ginagawa rito ng mga lalaking di itak? Huwag ka nga makialam dyan, Tandang Klaro. Nandito kami para suportahan siya. Siya ang magiging utak ng pagsalakay. Susunugin namin yung dalawang dayo na yan at idadamay namin yung natatapalan ng kwarta rito. Aba Wilson, huwag mo sabihing halang na rin ang bituka mo. Tandang Klaro, sinasabi ko lang yung nakararapat. Isipin mo kapakanan ng mga mahal natin sa buhay ang magiging benepisyaro pagkatapos nito. May tama siya, Tandang Klaro. Huwag ka nang umepal. Akin lang naman. Gary, mas mainam kung aaralin mo yung sinasabi ko sa'yo. Hindi na ho. Hindi ko kailangan. Mas naniniwala ako sa mas mabilis na hustisya na ipapataw namin. Kung ganun, tol, papayag ka na. Oo, tol, pero sa nakikita ko, hindi ganun kadali yung sinasabi mo. Kasi malalaki nga pala katawan ng mga yun. Malaki talaga, lalo na yung bendito. Isa pa, tol. Amoy pa lang. Nakakamatay na. Yun na nga. Pero huwag kang mag-alala, tol. Meron tayong pangontra dyan. Alam mo kasi kami rito, hindi lang itak, palakol, kutsilyo dala namin. May dala rin kaming mga sirang gulong. Ayun. Ang gagawin natin, susunugin natin yon sa harap ng bahay ng dalawang yun. Sigurado, lalabas sila. At paglabas nila, syempre, nasulasok na sila. Doon kami susugod. Pagtatatagain namin sila, tol. Tapos, buhay pa silang susunugin. Ang husay ng plano mo, bata. Baka naman hindi epektibo yan. Siguradong may mamamatay sa inyo kasi nga mga aswang ang mga yon. At kung iniisip nyo na basta na lang tatalabang ang mga itak nyo, nagkakamali kayo, hindi ganun kadali yon. Bakit sinabi ko ba? Masyado ka namang nakikialam eh. Matanda ka na, Tandang Klaro. Labas ka na sa gulong to. Umuwi ka na lang sa inyo. Magtanim ka na lang ng kamote ron sa kubo mo. Bastos ka. Teka, tama na yan. Baka mamaya saan pa mapunta yun eh. Bastos ito eh. Tandaan mo, Wilson. Taga rito ako. Kahit matanda na ako, may karapatan akong sumali sa anumang isasagawa niyong pagsalakay. Teka, Tandang Klaro, si Kapitan yun na. Ano naman? Magandang hapon sa inyo, mga binata. Mukhang
Meron yata kayong meeting de avance. Bakit di nyo man lang sinasabi sa Kapitan del Barrio? May itak, may palakol, may kutsilyong bagong gahasa, at merong mga gulong. Di lang yon, Kapitan. Meron ding bawang. May kalamansi, may asin. Mukhang alam ko na pinaplano nyo. Pwede ba? Bago kayo lumakad, timbrihan nyo naman ako para bilang isang Kapitan del Barrio. Dapat ay alam ko ang bawat kilos nyo at alam ko ang gagawin ko. Ikaw? At kailan ka pa nagkaroon ng concern? Huwag kang makialam dito. Tandang klaro, ha? Baka nakakalimutan mo. Matanda ka na. Isang sipa lang kita. Tulog ka. O swerte pa nga pag nagising ka. Tama na ho yung, Kapitan. Matanda na ho yung ginaganyan nyo eh. Bakit ho ba kayo nandito? Dahil nabalitaan ko na kayong lahat dito may masama kayong plano kay Bendido at kay Garmon. Bakit? Wala namang ginagawang masama sa inyo ang taong yun. Isa pa, hindi niyo ba alam? Ang dalawang iyon ang susi para maging angat ang baryo natin. Hindi niyo ba napapansin na pag-iiwanan na tayo ng ibang bayan? Kaya nga yan dalawang yan, nagpaplano sila rito na magtayo ng negosyo at sa ngayon, namimili muna sila ng lupa. Yan. Diyan tayo magaling. Walang ginagawang masama, palibhasa. Wala kang apalang tenga. Wala kang mata, Kapitan. Kaya mo nasasabi yan. At higit sa lahat, mahirap nga naman yung dumarating na yung kwarta. Tatanggihan pa? Ano? Anong ibig mong sabihin, ha? Patulog-tulog ako sa pansitan, ganun ba? Hindi ko sinabing ganun pero ganun na nga yun. Ibastos ka pala eh. Sige, Kapitan. Sige. Subukan mo. Tandang klaro. Mukhang matapang ka na ngayon. Talaga. Kahit bastos ang batang yan. Sa kanya ako nakapanig. Sige, subukan mong suntukin. Sinisiguro ko sa'yo, babaon ng kutsilyo ko sa leeg mo. O sige, ganito na lang. Total, ayaw niyong magpapigil. Gawin niyo gusto niyo. At gagawin ko rin ang parte ko bilang Kapitan del Barrio. Pero ito ang tandaan niyong lahat. Ha? Lahat kayo. Magdudusa kayo sa likod ng rehas. Yan ang kapangyarihan ko bilang Kapitan del Barrio. Salita ko, laban sa salita ninyo. Siguradong ako ang papanigan ng korte at ng mga otoridad. At hindi kayo. Diyan ka nagkamali. Hindi naman porket nasa upuan ke, ikaw ang paniniwalaan. Kahit na bansang Pilipinas to na puno ng korupsyon, naniniwala pa rin ako, Kapitan, na pantay-pantay ang tingin ng batas sa mga tao rito. Tignan natin. Tignan natin ang sinasabi mo, tandang klaro. Umalis na noon ang Kapitan del Barrio at tahasang sinabi ni Gary, "Sige, gawin na natin ang nararapat." Sinabi rin ng mga binata, "Paano kung humarang si Kapitan?" Sumagot naman noon si Wilson at sinabing, Kung haharang siya, patayin na rin natin siya. Wala naman siyang silbi, di ba? Napaoo na lang ang mga kasama niyang binata na desidido din tumapos sa problema ng baryo. Lalakad tayo ngayon. Tatapusin na natin to. Bibigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay. At hindi tayo papayag na basta na lang tayo aalipustahin, nanakawan ng sariling lupa natin at maghahari-harian dito mga yan. Tama. Tama ka rin, Tol. Itinakda nila ang oras pagdating ng 11:11 ng gabi. Alam nilang tulog na ang marami. Siya nga pala ang pagsalakay ng mga binata ay walang alam ang mga magulang nila. Kasi sa oras na malaman ito ng mga magulang ng mga binata, siguradong pipigilan sila sa masama nilang plano. Nang dumating na ang 11:11 ng gabi,
Pumunta na sila sa bahay ni Bendido at ni Garmon. Mula doon sa tarangkahan ng bahay, dinig na nila ang malakas na hagalpakan sa loob. Alam din nilang naroroon si Kapitan, kaya't sinabi noon ni Wilson na package na ang lahat ng ito. Bahala na kung sinong masagasaan, basta kapakanan ng buong baryo ang iniisip nila. Pumasok na sila ng tuluyan sa bakuran, bit-bit ang mga itak. May mga bawang din sa kanilang mga tagiliran at bulsa. Meron din kasamang asin na anumang oras ay pwede nilang gamitin. Sinimulan nila ang pagsunog ng gulong sa harap ng lumang bahay kung saan naroroon sila Bendido at Garmon at Kapitan. Nang kumalat na ang napakabahong amoy, nagtakip na sila ng mga basang panyo sa ilong. Nakabalot yon malapit sa ibaba ng mata. Lumabas si Garmon kasama si Bendido, pero wala ang Kapitan del Barrio. Mga peste kayo! Tampalasan! Ikaw ang tampalasan! Mamamatay ka ngayon! Ano bang problema nyo, ha? Kung ano ang problema, pag-usapan natin. Kayo ang problema! Kayo ang nanggugulo sa baryo namin! Mga kasama, oras na! Patayin ang 2 dayong aswang! Sugod! Sabay-sabay na sumugod ang mga binatang may dalang itak at palakol. Si Bendido at si Garmon, sa mabilisang segundo nagpalit ng anyo. Nang sasalpok na sa kanila ang mga binatang galit na galit, tumalo ng 2 sa bubong. Hinahamon sila na bumaba. Hinahamon sila na makipagpatayan. Napakatatapang ng mga binata noong oras na yon na tila ba wala ring pakialam sa sarili nilang buhay. Buba ka rito! Ikaw pala ang pumatay kay Tate Ramillo. Ako nga! Babalik kami sa mga susunod na araw. Papatayin namin kayong lahat. Iisa-isahin namin kayo. Akmang tatalon na naman. Ang 2 yon nang biglang sunod-sunod na putok ang nanggaling sa bandang kanan. Pagtingin nila, ang Kapitan del Barrio ang namamaril at binabaril ang 2 aswang sa bubong. Hindi ka tatakas! Mamamatay ka! Sige! Tinamaan na yung isa! Pag bumagsak, pagtatatagalin nyo, kunin nyo, susunodin natin sa gitna ng plaza. Ano? Sumigaw ang isa sa mga ito na traidor. Traidor daw si Kapitan. Matapos daw bigyan ng napakaraming pera, hindi nila alam na traidorin sila nito pagdating ng oras. Natuwa noon sila Wilson at ang iba pa. Akala kasi nila hindi na nila makakasama sa tama ang nasabing Kapitan del Barrio. Nagtaka si Tandang Claro. Paanong tinabla ng 2 aswang sa pamamagitan ng bala ng Kapitan del Barrio? Ayon dito, ayon sa kanyang pag-amin, humingi ito ng pasensya kay Gary. Nang namatay daw kasi yung tatay niya, palihim daw kinuha ng Kapitan del Barrio ang aklat nito sa baul. Yung tatay kasi ni Gary ibinurol sa barangay at naroroon ng ibang mga mahalagang gamit. Ayon pa sa pag-amin ng Kapitan del Barrio, alam niya ang ginagawa niya. Alam niya na balang araw magagamit niya yun. Inaral daw ito ng Kapitan at sinabing gagawa siya ng paraan upang mapalayas ang 2 yun. O kung hindi naman mapalayas, siya mismo ang papatay sa mga ito. Humingi rin siya ng pasensya kasi yung plano niya siya lang ang nakakaalam. Patungkol naman sa pera. Sa perang ibinibigay sa kanya para manahimik at para sila'y protektahan. Lahat daw ng mga yon, ilalatag daw pagkatapos nito at gagamitin upang pangbigay sa mga nadehadong pamilya at yung sosobra gagastusin ng buong baryo. Bulagta na si Bendido at si Garmon. Hinilahod ito ng mga binata.
dinala sa gitna ng plaza. Pagkatapos noon nagtumpok sila ng mga kahoy. Ngayon, simulan na ang pagsunog sa mga ito. Yak! Traitor ka! Oo, nagmukha man akong masama sa paningin ng aking mga kababaryo. Pero pagkakataon ko ito para bumangon. Para ipakilala sa kanila ang talagang hangarin ko. Pasensya na kayong dalawa. Hindi ko kayo kakatigan. Hindi. Mas nangingibabaw pa rin sa akin ang pagmamahal sa mga tao rito dahil dito ako lumaki. Hindi ako makapapayag na sino man ang dudungisan ng aking pangalan at higit sa lahat. Hindi ko papayagan na may mamamatay pa rito dahil para sa akin mahalaga ang buhay. Sinunog sila ng mga tao. Nagmamakaawa ang mga ito na tigilan na. Pero mismong si Gary ang nagsabing huwag titigilan sa paglalagay ng mga kahoy hanggang sa maging abo ang dalawang aswang. Napakatagal sinusunog ng mga ito. Umaalingasaw ang amoy na nasusunog na laman. Natakot din noon si Gary baka malaman daw ng mga otoridad ang nangyari. Ayon naman kay Tandang Klaro, kapag naging abo mga yon, wala nang ebidensya. At sabi naman ni Kapitan, walang sino man ang magsusumbong sa mga tao sa baryo kasi yung ginawa nila, pabor din sa kanilang lahat. Tama naman si Kapitan. Tama ang naging desisyon nila. Ito yung tinatawag na ganti ng anak ng antingero. Magandang gabi po sa inyong lahat, nakatatapos na tayo ng kwento. 0948-52-30887 yan po ang aking WhatsApp at Viber account. Diyan lang po kayo kokontak at wala ng iba. Maraming salamat po.